Hello guys, good morning. It's another day. It's another journey of me on becoming a full-time trader. So ayan, as usual nakita nyo naman nasa labas na ako. Sobrang late. Nagising ako guys sa alarm around 8 AM kasi nagpa-alarm ako, and then napasarap pa yung tulog ko, so bumalik ako ng nakatulog pa ako, and then tumawag na yung unang ihahatid ko yung high school kasi may maagang exam, so late tayong napabangon sa higaan, nagmadali mag-toothbrush, mag-wash ng face, kumain ng garlic, uminom ng tubig. So anyways, ganoon talaga. May mga panahon na alam mo yung sarap ng tulog mo dumarating. Which is yun yung gusto ko na alam mo yung may enjoy mo. Sorry guys, ibabam ko muna kayo kasi nagagalaw kayo eh. Alam niyo yung yung tulog na wala kang iisiping wala kang pagmamadali na gumising or wala kang alarm. Yun yung after ko sa ganitong journey. So pinag-aaralan ko talaga ng alam mo yun, mabuti kung paano natin makukuha yung time freedom at saka financial freedom. So hindi ko sinasabing ang forex trading yung talagang pinakang solusyon, but for me I've seen the benefits doing forex trading kasi anytime, anywhere pwede mo siyang gawin. Okay, lang siya, kailangan lang ng disiplina at consistency, patience, lahat. Kumbaga ititest talaga yung character mo or personality mo sa ganitong larangan ng hindi ko masabing trabaho, business or career. So ang lang is kailangan mong pag-aralan ng matagal, yung iba matagal, and yung iba naman madali lang. So it's up to us kung hanggang kailan natin makukuha yung ating comfortability doing the strategy or backtesting the strategy. So ayun guys, babalik na ako ng bahay. Pero kanina after ko while dropping the student sa labas kasi medyo early siya sa buong taon, ngayon lang siya na early pasok. Habang naghihintay kami, nag-check na ako ng chart ko sa MT5 and nag-plot ako ng early. Okay, kinancel ko yung na-SL tayo ng kahapon sa gold, tatlo yung na-SL natin, and kinancel ko na yung aking entry na dapat na TP na siya kahapon. But ayun, yung market is parang yung sa resistance niya, level niya is sobrang lakas. Until now hindi pa rin siya nababreak, so kinancel ko na lang and nagplot ako ng bago. So we will see it later. Check na lang natin mamaya pag uwi natin kasi sa trading view hindi pa rin naman ako nakakapag plot ng trades doon, and hinayaan ko lang din na mag-run yung tawag doon, yung sinet up natin last 2 days ago sa BTC. Nag-re-enter tayo dun sa dalawa, so hinayaan ko lang siya mag-run kasi we will see kung ano yung mangyayari sa natin, sa entry natin. So that's why that's why babalikan na lang natin siya, and we will see another
ano, set up kung makakapag-entry ba tayo ng bago or hahayaan lang natin siya. Okay guys, so I'll see you again for the continuation of this video kasi malapit na ako sa bahay. Mag-change lang ako ng sasakyan and then after that maghahatid na uli ako ng mga estudyante. So have a great day guys, keep doing great. I'll see you again later. What's up guys, I'm back and nagpapagasolina tayo ngayon kasi nga alam nyo na yung amo ko is nagpapagasolina siya pagka once na kulay dilaw na yung kanyang gasolina, nag-warning na. So wala tayong magagawa dyan. Ngayon guys, I will let you see sa aking trade for today. Okay, so meron akong tatlong trade sa sa MT5. I hope you can see. Ayan, nakikita nyo naman. Tatlong trade, running profit ang isa, ang gold, ang BTC is stop. Okay, naka red. So ang total balance natin ngayon is 214. Okay, kasi ngayon meron akong kinancel na isa, yung 0.88 dollar, tapos yung isa naman is talagang na SL siya na hindi ko kinancel yung setup ko kahapon. Okay, so nakikita nyo nag-pull back yung tawag dito gold. So we are now anticipating na bumaba pa yung gold. Kung nakikita nyo, yan na yung setup ko guys. Running running ayan, profit $3. Hindi nyo nakikita, sobrang labo lang. So sinisipon ako guys. Ganoon lang yung ginagawa ko ngayon guys, and hindi na ako nagbabago-bago pa ng strategy. Yung ginagamit ko is Fibonacci retracement at value area. So yung retracement, yung it's full, ma'am. Can you check? Yeah, it's full. It's okay. 195.20. Yes. So 119 lang yung ating kuha tayo ng points kasi sayang. Mashallah. Thank you. I need the receipt. Thank you. So ayun guys, tapos na ako magpagasolina. Babalik tayo sa school kung saan natin pipigapin yung yung mag-ina, kasi mag-KKG na yung isang anak niya, yung bunsong anak. So meron interview. So ngayon guys, ganito lang yung gagawin natin pagka once na alam nyo na, kung gusto mong matuto mag-trade sa ganitong setup, ma-maintain natin yung discipline saka consistency, na hindi natin kailangan tumutok ng tama naman yung lahat ng traders. And based on my experience guys, pagka once na trade ka or you're learning how to trade, hindi talaga kailangan babaran mo yung chart, kasi the more na magbabad ka, the more na makaka-stress or mabu-burn out ka.
So, yun yung pinakang advice ko sa mga nag-start pa lang. Pag-aralan nyo kung paano gumalaw yung market, kung anong currency, pag-aralan nyo yung value, tsaka yun yung pinakang sa pag-trade. Kailangan alam mo yung value or exchange rate. Hindi lang exchange rate, yung value ng currency na tinitrade mo. So for me, wala pa akong mga features na nagagamit sa sa TradingView, but doon na ako nag-i-stick sa sa value area, kung saan ang tawag nila doon is volume profile. So yan guys, continue ko yung video ko mamaya pagka tigil ko, kasi alam nyo na maraming camera dito sa daan. Lagi ko na lang kayong tinatago. So I'll see you again later guys. So guys, while nag-wait dito sa school, papakita ko sa inyo yung aking trade. Ito siya, BTC tsaka gold. Ang balance natin is 214. Yung ating history is 5. So ngayon, we will wait. Ngayong araw, ito yung setup ko. Okay, so we will wait to pull back on this area, yung sell natin, and then we'll wait sa tawag dito, retracement dito sa baba. Okay, and then it pull up. Meron tayong buy limit na isa sa gold, as you can see. Nag-sell ako kasi ito siya guys. Actually bumaba na siya, as in nag-retrace na. So we will see if it will continue up or it will come here dito sa baba na to, kasi nga nandito yung price, opening price. Ayan. So let's just wait if this candle will go up, continue, okay, or it will come down. So sa naman, sa BTC, doon naman siya, nag-sell pa rin ako dito. Kasi nga guys, dito ko pumasok ako dito. So as you can see, pababa na uli siya. Yan. Okay. So we will wait for the kinat ko guys yung trade ko dito, kasi nga yung buy limit ko, kasi nakita ko na nag-resist sa taas. Okay. So there's a demand zone na pwede niyang balikan dito sa area na to, which is this one and this one. Okay, check natin sa 4 hours. Same before nung nangyari sa daily, di ba? Yung 1, 2, 3 and then it goes down. So tingnan natin kung hanggang saan babalik. May TP tayo dito na isa, may TP tayo dito na isa. Okay, or I will put the same na lang para siya. Okay, so we will see if this candle will go down. Ito yung value area natin. Yan. So ganun lang guys. After the setup, hayaan mo na lang siya, kasi mayroon ka na nakalagay na stop loss tsaka TP. So either the two of this area will hit stop loss or TP. Ganun lang guys. So wag natin gawing komplikado. Ilang days ko nung pinag-aaralan na hindi na siya as in galawin. So ayan, total balance natin is 214. Tumatawag na yung asawa ko guys. So I'll see you again later. Update guys, nandito ko ngayon sa clinic. Ayan, pagkatapos kong maghatid sa Musafa, nagsundo sa school, and now naghatid sa matanda sa clinic kasi may appointment siya sa kanyang ngipin. So by the way guys, time check, it's already 12:08. Okay,
So ang gagawin natin, bibisitahin natin yung ating trade sa BTC and gold. Okay? So as you can see, ang ating gold, okay? Hindi siya bumaba ng diretso. So nag-negative na tayo ng 9. Okay? So we still dito sa part na to kasi parang nagko-consolidate lang siya, okay? Consolidation yung tawag dito sa part na to. And hindi talaga umakyat yung price from last Friday. Ayan, may kita nyo. Last Friday pa ata to or Saturday. Yung hanggang ganito lang. And then kung makikita nyo naman na talagang pinupush ng sellers pababa yung ating price. So, ito yung value area. Okay? So, sa ating Fibonacci retracement, nasa area siya ng 61. Bumaba na siya ng 50%, guys. Ayan. Ito. Medyo malabo talaga. Ayan yung 61.8%. Ito yung 50%. So, nag-sell tayo ng sa 50% kanina. And we are anticipating na bumaba siya hanggang 23.6%. Okay? So, I'm really sure dito sa na to na pag hindi ito umakyat at hindi niya na break itong candle na bearish candle na to from hour 4 hour time frame. Ayan. Kung makikita nyo. Yung value area natin nasa baba na siya. Okay? So, nasa 50%. Kung sa value area natin pagbabasihan, nasa 80% below na siya. Okay? And ang ating second confirmation na pwede siyang bumaba is the 50% retracement tool. Titingnan natin din sa gold. Okay, sa gold. Sa gold naman, okay, kung nakikita nyo, we're almost on the SL. Okay? So, dapat sumabay lang pala tayo sa ng price kasi as in umaakyat ang nakikita nyo naman. So wala pang nag-sell ako kanina, guys, kasi nakita ko to. Okay, there's itong area na to. There's a double top na nangyari dito. Okay? And then nabreak niya yung structure dito. That's why I enter dito sa part na to kasi nga yung candle na to hindi niya na-break yung higher high dito. Okay, but yun nga, nagkamali tayo. Ayan, nag-create siya ng naman uli, another kumbaga support zone dito and still going up. Kung makikita nyo, mayroon tayong SL na 7.22. So we are clearly going to stop loss. Ayan, nakikita nyo. Okay. So for now, we will wait for the kasi sa 5 minutes kung makikita nyo, guys, gumagawa lang siya ng ladder pataas. Okay? Kikreate siya ng lower low, lower high, lower low, lower high. Ayan. So wala pa tayong dito. Okay, wala tayong gagalawin. We will wait if ma-TP niya ba to, ay ma-SL niya ba to. And then for the naman, we will wait for the retrace. Okay, dito sa part na to. Ayan, nakikita nyo naman kasi ito for sure by Friday babalikan nila to, itong demand zone dito. Okay, itong support na support. Okay, so we cannot anticipate more na bumaba yung market kasi nakikita nyo naman paakyat pa. So ang gagawin natin, hihintayin natin mag-overbought. Okay, dito sa part na to nakikita nyo naman nasa overbought section na siya ng ating RSI. So nasa 75 mga nasa 75% to 80% na siya. So we will see for the price to go down.
And we don't know kung hanggang saang price yung kanyang kukunin kasi yung SL natin is nasa 3,020.62. So nakikita nyo naman na 3,019.36 na. Okay. So yung ganitong sistema, hindi tayo mag-chase na ng retracement. So hahayaan natin pag may confirmation na, saka tayo magsisell uli. Kasi meron tayo naka-set up dito na buy limit, but I think kailangan na natin itong i-delete kasi sobrang layo na. Okay? O nakikita nyo naman, there is a two option dito guys. Pagka once na to na decline na yung price niya sa taas, will go up on this kind of demand zone. Ito, so it will create a supply muna, supply zone dito. Tingnan natin kung nakikita nyo to. Ayan. But now paakyat pa rin siya. Okay, so malapit na sa 20, makikita nyo. And sa BTC we are now also you see, yung galawan nilang dalawa halos magpareho lang. So we will see if this one will go up or down, kasi pagka na break niya tong higher low na to, for sure aakyat siya hanggang dito, and then it will go up again. But for me, pag hindi niya to pag hindi ito na break yung candle na to, it will go down guys. Okay, so we will wait para sa ating sa ating tawag dito. Ayan, makikita nyo, we will anticipate pag may nakita akong possible sa 15 minutes, then you guys i-create siya ng higher high, lower low, higher high, lower low. So wala pa tayong dito na posibleng baba. Okay, kasi kung nakikita nyo naman from here. Okay, so hintayin na lang natin to ma-SL, and then we anticipate na mag-overbought. Okay, kasi ilang candlestick na lang yan, magiging SL na yan. Kikita nyo naman price. Okay, maghintay tayo ng huge impact sa sell. So ayun muna guys, mamaya mag-charting tayo sa TradingView. So mag-charting tayo mamaya sa TradingView. We will wait this to ma-SL siya. Papakita ko sa inyo guys pag once na SL yung isang trade. Ayan. Okay, so this one is almost SL. Kung makikita nyo dyan sa red na yan, mayroon red. Ilang pips na lang and then may SL na siya. Okay, ayan, makikita na naman yung red na yan, biglayin mawawala. Yun na, SL na guys. I told you we will hit the SL. So ayan, kikita nyo naman 7.22. So negative 13 tayo ngayong araw. So keep pushing higher pa guys. We will entry. Okay, kasi nag-create pa siya ng ito, huge candle na to. Okay, ngayon ang gagawin natin, mag-create tayo ng SL dito below lang. Okay, below this area. Ang natin is 9. Now we will go to TP, and then we will go to TP ng 10 ayan, 10.66. So nakita nyo, nag-entry uli ako kasi nga nag-create siya nag-break siya ng structure dito. Okay, ayan.
So from the 4 hours hindi pa rin siya tapos. We will anticipate na umabot siyang dito. So ayun guys, nakita nyo naman yung aking ginagawa pagka once na nasa sasakyan naghihintay. So papatayin ko yung aking makina kasi nga kakagasolina lang nung hinahatid ko sa Musapa, baka magtaka. So ang gagawin ko, papasok tayo sa hintayin na lang natin dito. Hintayin natin na mainitan ako. Pagka nainitan ako, papasok tayo sa clinic. Kasi tag-init na ngayon eh. So first SL natin nasa gold, dalawa na ata yun, dalawa sa gold, isa sa BTC. So negative 13 tayo ngayong araw, and we will wait for the another TP or SL sa BTC kasi meron tayong setup na dalawa. Makakabawi ba tayo? Hindi. And kung lagi kang nanonood ng aking mga videos, you can just hit the like button or subscribe kung gusto mong subaybayan yung aking journey dito sa YouTube. Okay? So guys, my videos walang edit. As in, hindi ko nag-spend ng time para mag-edit kasi nga, alam nyo na, sa buong maghapon pagod tayo. I don't have time to edit and I don't want to look good sa lahat ng video kasi alam nyo na, bibihira lang yung mga videos ngayon na totoo na walang edit. So yung mga videos na ginagawa ko guys, totoo yan, walang edit yan. And I feel hot na sa sasakyan, ang bilis minute. So we will discuss it later pagkapahinga ko na kasi maglo-London session na mamaya na 1:00. So sakto lang pagka sundo ko ng mga bata, magsi-set up tayo sa TradingView. So I'll see you guys later. What's up guys? Welcome back. So kakauwi ko lang. Ako'y pagod. Simula kanina ng 8:30 paglabas ko, as in tuloy-tuloy yung punta dito, punta doon, sundo dito, hatid doon. So we will jump in sa chart natin syempre kasi habang nagpapahinga. Yun yung kagandahan ng ating pinag-aaralan kasi whether nagpapahinga ka, pwede mo siyang gawin. Kasi pagka once na nag-trade ka na in a day, may setup ka na, so hihintayin mo na lang siya ma-TP or ma-SL. So proper management, discipline, and consistency. Yun yung ating ipopractice. So ngayon naman, we will check sa ating TradingView kasi yung kanina sa until now running siya. Okay, nag-plot ako ng buy limit na lang sa gold. Okay, as you can see, running di kita mapakita, running profit na siya. Ayan, naka-blue na siya, kanina naka-red yan. So yung ating bali nag-buy limit ako sa gold at na-take siya. Okay, makikita nyo dalawang gold at saka dalawang BTC. So now we will check sa ating TradingView. Okay, we will see if ma-take profit ba yung ating entry sa MT5. Now naman sa ating TradingView. So let's check. And guys, time check sa 2:17 PM, March 18. So may tayo dito, closing price, take profit, mag-notify kasi yan guys, earn 2.2. Yan yung short na sell ko sa sa gold. So ngayon, gagawin natin, syempre kailangan natin i-refresh yung ating chart. Open natin ang TradingView.
and we will see if we have the opportunity to entry. Okay, syempre pupunta muna tayo sa day. Okay, so hindi nakita na yung ating buy limit ngayon. Ayun na, bumaba na siya, di ba? Nag-negative niya. So hindi ko guys talaga hindi ko hindi ko siya kino-close. Okay? Nakita nyo naman dito sa part na to. 'Di ba dapat na siya, naka-TP na ng 200, naka-profit na siya ng mga 2K, 'di ba? Kasi nandito yung setup natin. And then nandito yung SL natin, nakikita nyo naman. So may buy limit tayo na isa dito. Okay, hindi ko yung tinatanggal. So ngayon nakita na natin yung yung tawag dito sa day. Hindi ko babaguhin guys kasi nakikita nyo mas lamang pa rin tong yellow candle na to, yung bearish candle ng Monday. Okay, so dito makikita natin na hindi talaga umakyat yung price, nag-resist dito sa part na to. Nakita nyo, nilagay ko na resistant. Ayan yan, nasa 78.6% lang siya. So ngayon, ang gagawin natin, we will entry on this candle sa 38.2. Okay, and then this one naman ay meron na palang 38 point kasi ito yun so ibababa lang natin to. Okay, we will anticipate na ayan, kasi ito yan naka-buy limit yan dito so ito na yung kanyang okay, so ngayon naman guys, ito yung lalagyan natin na entry, itong isang to. Okay, kasi ito wala to okay, so gagawin natin, ang entry natin is dito sa part na to. Okay, kasi itong part na to guys, for sure kukunin pa niya to. So baba lang natin ng konti ito. Maglagay tayo ng allowance sa okay, so ang SL natin dito sa baba. Okay, and then we will see if this area kung kukunin niya tong area na to. Okay, so 38.2%. We will check if okay, kasi ito yung katulad nung sorry guys, kasi ito yung katulad nung dito na nangyari guys. Ayan kung nakikita nyo yan, kinuha niya ito yung mga yung mga week, mag-set siya na umakyat and then hindi na bumalik doon, and then kinuha niya nakikita nyo, kaya nandito yan. So there's a probability na itong week na to or ito daanan niya bago siya akyat. Okay, so pwede rin dalawang scenario yan. Pwede rin na ito nag-create lang siya ng another kumbaga strong tawag dito, ito na kung nag-create siya ng lower high, ito ay higher low pala, ito katulad nito, nag-create lang siya and then bababa siya. Dito naman sa side na to, pwede nag-create lang siya ng ganyan, ng lower high, tapos lower low, lower high to, and then pupunta lang siya dito sa 38 or 23, tapos aakyat na uli. So we never know, so that's why I am setting this trade. Okay, so from here ang gagawin natin meron nang naka-entry guys, so mag SL lang tayo dito sa kunin lang natin tong part na to. Okay, 38 2 point pa rin yan. So ang gagawin natin dito is aakyat natin ng konti, so 2.42. Okay,
Diyan pa rin siya. Hindi natin babaguhin yung ating ano. Ang SL natin dito, baba natin ng konti. Yan lang. So, ang buy limit natin, meron na ditong nakalagay. So, i-delete lang natin to. Okay? So, ang buy limit natin, ang SL nito guys, nandito. 2.5. Okay? Itong entry na to. But natipi na yun nung last. Okay? So, ang gagawin natin, we will create a buy limit here. Sa area na to. So, this is ito natin yung ano niya. Ang entry price niya is ito. I-copy natin to. Copy. And then, we will go here. And then, long press and then paste. Okay? So, makikita naman yan dito guys eh. Ayan. Sakto yan. So, ang gagawin natin, kukunin natin yung ating tawag dito. Dito sa baba, makikita mo yung red na yan, 79534. Okay? $79534 yung kanyang SL. Okay? Yung TP naman niya, okay? Yung TP niya is ito. Sabihin na lang natin na 86,390. Okay. So, nakikita nyo naman nandun siya. Set na natin. So, ito yung kanyang 2004. Okay? At 4,000 may 4,800 naman yung TP niya. So, ito naman yung susunod natin. Lock natin. Kunin natin yung kanyang entry price. Copy. Okay. And then, magba-buy limit tayo. Paste. Okay. So, ang kukunin natin dito is yung kanyang TP. TP niya, ganoon pa rin, 86390. Tapos yung kanyang stop is tingnan natin yung stop na. Baba natin to. 78,165. $78,165. So, buy. Sa'yo na guys. Okay, 2,060 yung kanyang SL, 6,164 yung kanyang TP. So, we will wait. Ito yung kanyang, itong isa guys, itong isa na to, tawag dito, naka-entry na yan last day pa. Okay, so we will anticipate. Kasi kung nakikita nyo, nandito lang yung price nung Monday at saka Tuesday. Okay, halos malampasan ng buyers yung kanyang Monday na bearish. But still, we will anticipate to break this candle sa baba. Okay, tingnan natin sa 4 hours. Okay. So, ito yung ating entry. Okay. As you can see, nandito yung support niya. So, yung buyers still pushing up. Nakikita nyo yung mahabang wick ng sa 4 hours. Okay, but still ayan pa rin yung sellers. So guys, punta na tayo ng gold. Okay, kasi I'm exhausted. Medyo nakaka-feel na ako ng pagod. So as you can see, itong trade natin dito na SL siya. Ayan. Okay. So, diba dapat 30 na yan, na SL tayo.
meron tayong BTC lang nakaalagay. And now, kung makikita mo sa gold, ayan, USDPY pala, SL na for how many days. And then 17. Okay, ito lang yung kahapon natin na entry at ngayon lang siya na SL. Okay, so let's wait. I-rate natin to. Okay, so let's just wait for the retracement or for the reversal dito sa ating sa gold. Kasi I think, okay, mahirap kasi guys i-chase yung market. Okay, kung i-chase natin yan, tapos di mo alam saan papunta, kuha lang pala ng konting price dito hanggang, sabihin natin hanggang 40, di natin alam, biglang babagsak. So we will just wait for the retracement dito sa sa gold. Kasi lalaylo yan for sure. Okay? So this is for now trade. We don't trade a lot. Okay? So later on I will discuss if nag-entry ba ko ngayong araw or what. Okay, nakikita niyo dito yung support. So this resistance already broken. Okay, we will wait for the market to retrace on this higher low. Okay, pagka nakakita na tayo ng confirmation for the reversal. Okay, kasi malinaw pa ngayon dito na wala pa, bullish trend pa siya. So sobrang delikado yung mga ganitong entry. Okay, so ayun guys, that's for today's video. Okay, balance is still 29,561 and we are currently running a 1 position sa BTC, and our MT5 is still running. Okay, so nakikita nyo may profit na siya na 10, but we are negative 7 na kasi nakatipid tayo ng dalawa. Okay, and this one is running, okay, running profit. So we will wait. I will update you tomorrow or later, we don't know. Okay, so ganito lang guys yung aking trabaho, kung paano pag-aralan, and I'll be consistent on doing this kind of strategy for us to be able to have a consistent strategy and discipline. So we don't need to complicate the trade. Kung nakikita nyo dito, nag-buy ako kasi sa baba na siya so we buy below the price and we sell above the price. So ayun lang guys, I hope you find a good lesson today. Iharap ko yung camera sa akin kasi siyempre tapos naman tayo mag-charting. So ayun guys, maghihintay tayo. I will update you tomorrow. So tired, pagod kasi missing ako ng 8, lumabas ako ng 8:30, and then ayun na, nasa kalsada na ako halos buong araw. So nakauwi ako ng 2:30. Sabi nga nung amo ko, hindi na siya nagpasundo kasi sasabay na lang daw sila dun sa tawag ito sa katrabaho niya. So I hope you find value to my videos, and whenever you like to subscribe or like my videos, it's okay. You can just like or put any questions
you might have in your mind. It's me, Chuck, saying that always test everything and learn everything. Take the risk. You never know what's you never know the futures ahead of you. So by doing things that you like, and there were uncomfortable feelings through the process of the journey that you have taken, but I am sure that if it's aligned with your goals and dreams, with your actions aligned to it, you have a better life ahead. We will have a better life ahead. So I'll see you again next time on my I'll see you again later on my next video. Have a great day. God bless.